Magandang araw po mga ka-recap. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Sa Central Hunter Headquarters ay patuloy ang ibang investigasyon tungkol sa nangyaring pananambang sa convoy ni Hunter Agatha. 3 nang ang namatay at 1 lang ang nakaligtas. Wala rin silang nakitang bakas ni Hunter Agatha, mukhang matatagalan sila sa paghanap sa kanya. Bigla naman sinabi ni Inspector Song kay Song-on na nakarinig siya ng kakaibang kwento habang nag-iimbestiga tungkol kay Manager No. Tinanong niya si Song-on kung kilala daw ba niya ang mga nagtrabaho sa ilalim ni Manager No. Ayon kay Song-on, hindi niya kilala ang mga ito pero alam niya lang na babae at lalaki ang mga ito. Mayroon daw interesanteng kwento na galing sa kanila, saad ni Inspector Song, si Hunter Baphomet daw ang tumapos kay Manager No. Natahimik si Song-on sa narinig. Sinubukan pa niyang ibahin ang pinag-uusapan pero hindi niya maiwasan ang mga tanong ni Inspector Song. Si Hunter Baphomet daw pala ang hunter na tinatago niya. Dagdag na tanong ni Inspector Song. Pilit lang na sinasabi ni Song-on na wala siyang alam. Imposible naman daw na matalo ng A-rank ang S-rank. Bigla niyang sinabi na aalis na daw siya dahil may kailangan siyang kitain. Nakatakas na nga si Song-on sa mga tanong ni Inspector Song sa kanya. Napakamapilit naman daw niya, reklamo ni Song-on. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Hunter Griffin. Si Griffin pala ang kanyang kikitain ngayon. Tinanong niya ito kung kanina pa daw ba siya naghihintay. Ayon kay Griffin ay kakadating niya lang. Humingi naman ang paumanhin si Song-on dahil pinapante niya si Griffin dito. Pumasok na nga sila sa isang opisina at nagsimulang mag-usap. Binigyan ni Song-on si Griffin ng kakwa dahil ayaw niya daw magbigay ng kape sa isang estudyante. Ayos lang daw ito pero ano daw ang kanilang pag-uusapan, tanong ni Griffin. Sinabi ni Song-on na hindi sila nakapag-usap sa noong kailan lang dahil sa ataking nangyari, pero gusto niya lang sana hilingin kay Griffin na huwag ipagkalatang nangyari sa colony. Kung ito lang daw ay walang problema ito, saad ni Griffin. Ito lang daw ba ang gusto niya sabihin? Dagdag ni Song-on ay gusto niya lang makipagkaibigan sana sa kanya. Malaki daw ang tulong niya sa nangyari sa community at interesado daw siya sa mga talentadong mga hunter. Kung kailangan daw ni Griffin ang tulong niya ay huwag daw itong mahihiyang tumawag sa kanya. Pero bigla siyang tinanong ni Griffin kung may tinatago daw ba si Team Manager Song-on sa kanya. Ano daw ang kanyang ibig sabihin, tanong ni Song-on. Ayon kay Griffin ay alam niya ang dahilan kung bakit siya inalok ni Team Leader Song-on sa colony at ito ay dahil kay Hunter Baphomet. Kaya naman daw niya maging S-rank kahit hindi pumasok sa colony pero ginawa niya parent dahil sa pride niya. Pumunta siya sa community dahil gusto niyang makipaglaban at isa pa naging curious din siya. Ito ang dahilan bakit pumayag siya sa alok ni Team Manager Song-on. Pero alam niyang gusto ni Song-on na mapalapit siya kay Baphomet. Susubukan pa sanang ipagkaila ni Song-on ito pero bigla nang tumayo si Griffin, nagpasalamat siya dahil sa karanasang nakuha sa colony. Kung wala na daw silang pag-uusapan ay aalis na siya. Natulala na lang si Song-on habang papaalis si Griffin. Napangiti na lang siya habang pinoproseso ang mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala na isang high schooler si Griffin. Bakit daw napakatalino niya? Dahil daw kaya ito sa kanyang hunter instinct? Sa Baphomet naman ay patuloy lang na magiging malakas simula ngayon. Kung mangyari nga ang sinabi ni Baphomet, si Hunter Griffin ang inaasahan niyang pipigil kay Baphomet. Isa si Griffin sa mga kayamanan. Kailangan niyang maging malakas at matibay ang kalooban. Mas malakas kaysa kanyang kapatid na si Raven. Sa kanyang bahay naman ay inaaral ni Baphomet ang bagong affection level na nasa kanyang system. Bakit pa daw ginawa ang walang kwentang system na ito? Pakiramdam ni Minwoo ay ginawa ito para maging malapit sa mga tao sa paligid niya. Lahat daw na pinatay niya sa Tower of Abyss ay mga kriminal. Ano daw kaya ang hiling ni Rue na gustong-gusto niya na kailangang gamitin si Baphomet? Higit sa lahat, siya lang daw ang nakakaalam na mga kriminal sila. Nagtataka naman si Baphomet kung ang mga taong malapit lang sa kanya ang nasa system niya. Narito din si Beelzebub. Pinindot ni Baphomet ang profile ni Beelzebub sa kanyang system at naglabas ito ng impormasyon. Si Beelzebub daw ay dating boss ng Tower of Abyss, pero nawala niya ang kanyang trono kay Baphomet. Bilang isang archmage, ay na-master niya lahat ng mga magic. Kung maibabalik niya ang orihinal na kapangyarihan, lahat ng mga wizards ay mahihina lang para kay Beelzebub.
Ang affection level ni Beelzebub kay Minwoo ay on guard. Kahit papaano, nakikita niya ang mga impormasyon ng mga tao gamit ang system na ito. Napansin niya rin na nasa system niya rin si Hunter Reaper. Napag-isip-isip ni Minwoo kung titingnan niya ba ang impormasyon tungkol kay Reaper. Tinitigan niya lang muna ang larawan ni Reaper habang nag-iisip. Hindi pa rin sigurado si Minwoo sa kanyang gagawin. Nagdadalawang isip siya kung pipindutin niya ang profile ni Reaper o hindi. Bigla naman na may kumatok sa kanilang pinto kaya napatigil siya. Kitang-kita sa mukha ni Minwoo ang inis dahil naistorbo siya. Binuksan niya ang pinto at magtatanong sana kung sino sila pero bigla siyang binati ni Hunter Echidna at Hunter Valkyrie. Bakit daw sila nandito, tanong ni Minwoo, ano daw ang problema? Ayon kay Hunter Echidna ay may kailangan silang pag-usapan. Bigla naman may tumawag kay Baphomet at sinabi na nagugutom daw siya. Kumuha daw siya ng makakain sa mga matatanda nilang kapitbahay. Pero nabigla siya nang may mga bisita pala sila. Nakikilala niya rin si Echidna bilang babaeng may pulang buhok. Kinumusta naman ni Echidna si Beelzebub at tinawag sa pangalang Jinwoo. Pumasok na nga sila loob ng bahay at nag-usap. Nagpakilala na si Echidna sa kanila. Ang tunay na pangalan niya ay Songyuna. Tinanong naman ni Minwoo si Jinwoo kung paano niya daw nakilala si Guildmaster Echidna. Sinabi ni Echidna na siya ang magpapaliwanag. Ilang linggo na ang nakakaraan habang bumabiyahe ay may tinatawagang hunter si Echidna. Ang hunter na ito ay ang kanilang prospect na sumali sa kanilang guild. Lahat na kondisyon ng hunter na ito ay pinagbigyan nila pero sa kasamaang palad ay tinanggihan pa rin ng hunter ang alok ni Echidna na sumali sa art guild. Tinanong ng kasama si Echidna kung ano ang nangyari. Ayon kay Echidna ay ayaw muna sa ngayon ng hunter na iyon na sumali sa kanilang guild. Ang pangunahing dahilan ay dahil daw sa karamihan sa miyembro nila ay mga babae. Kaya kinagalit ito ng kasama ni Echidna. Ang kanilang imaheng nabuo nila noon ang siyang pumipigil sa kanila ngayon para makahanap ng lalaking hunter na sasali sa kanila. Naisip ni Echidna na maghahanap na lang siya ng mga pausbong pa lang at sisanihin kaysa maghanap ng mga aktibo na. Sa hindi naman kalayuan ay naglalakad pa uwi si Beelzebub aka Cha Jinwoo galing sa eskwelahan. May humahabol sa kanyang batang babae. Niyayaya siya nito na maglaro pero tinatanggihan siya ni Jinwoo. Nagtatampo ang batang babae dahil pumunta naman daw noon si Jinwoo sa isa nilang kaklase. Ayon kay Jinwoo ay napunta siya doon dahil masarap daw magluto ang kanyang mama. Sinabi ng batang babae na masarap din magluto ang kanyang mama. Pero tinanggihan pa rin siya ni Jinwoo dahil mahalaga ang araw ngayon. Ngayon daw ay barbecue party sa kanilang kapitbahayan. Naiinis na si Jinwoo sa pamimilit ng babae kaya bigla na pagdesisyonan niyang tumalon sa napakataas na hagdan gamit ang kanyang magic at sinabi sa babae na huwag na siya nitong sundan. Pero sa hindi inaasahan ay biglang tumalon din ang batang babae. Nagulat si Jinwoo. Ano daw ang ginagawa niya? Biglang ginamit ni Jinwoo ang wind magic niya para mapigilan ang pagbagsak ng bata. Nasalo niya ang batang babae ng ligtas at tinanong kung ayos lang daw ba siya. Nagkataon naman na dumaan doon sila Echidna. Nagulat si Echidna at sinabi na nakita na niya ang kanyang gem. Agad siyang bumaba sa kotse at kinausap ang batang si Jinwoo. Tinanong niya ang tungkol sa mga magulang niya pero sinabi ni Jinwoo na wala siyang magulang at kapatid niya lang ang kasama niya sa bahay pero nasa colony daw ngayon ang kanyang kapatid. Sa isip ni Echidna, kung nasa colony daw ang kapatid niya ay siguradong magaling na hunter ito. Kapag swerte daw siya ay baka ma-recruit niya din ang kapatid ng bata. Tinanong nila kung ano ang codename ng kanyang kapatid. Pero napatigil sila nang sinabi ni Jinwoo na Baphomet ang codename nito. Sinabi naman ng kasama ni Echidna na si Baphomet siguro ang dahilan kung bakit pumunta ng colony si Valkyrie. Kaya ikinagalit ito ni Echidna. Ito daw ang kwento paano niya nakilala si Jinwoo sa ad ni Echidna. Binulong naman ni Minwoo kay Jinwoo kung bakit naman niya ginamit ang kanyang magic. Mas magiging magulo daw kapag hindi niya ginamit ito. Didiretsuhin na daw sila ni Echidna. Gusto niya na maging estudyante si Jinwoo sa Hunter Training School. Ang training school na ito ay kung saan ang mga talentadong mga bata ay tinitipon at sinasanay mula pa sa batang edad. Gusto daw ni Echidna na maging sponsor ni Jinwoo. Susuportahan daw niya si Jinwoo sa lahat na kakailanganin pati na ang bayarin sa paaralan. Pero sa kondisyon na magtatrabaho siya sa Art Guild kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral.
Magiging magaling daw na mage si Jinwoo kapag nagkataon. Pero sa isip ni Minwoo ay magaling ng mage si Beelzebub. Ito na daw ba ang lahat? Tanong ni Minwoo. Paano naman daw ang pagsingil ni Echidna sa kanya ng milyon-milyon matapos niya mabunat ang ilang pirasong buhok? Hindi naman makapaniwala si Echidna. Hindi pa rin pala nakakalimutan ni Baphomet ang nangyari sa swimming pool noon. Ayon kay Baphomet, kaya din naman niyang paralin doon si Jinwoo. Hindi niya daw tatanggapin ang alok nila kung hindi rin naman sila sinsero. Sinabi ni Echidna na alam niyang aabot sa ganito. Bibigyan niya sila ng lifetime VIP membership sa mamahaling resort. Pati na sa mga airline. Ganoon din sa 5-star hotel. At higit sa lahat, isang penthouse na makikita ang tanawin ng Han River. Marami pa daw siyang nakahandang offer. Sa isip naman ng dalawa ay napaka-imposibleng tanggihan nito. Tiningnan ni Minwoo si Beelzebub at naalala ang mga sinabi nito. Naging tao lang siya dahil kay Baphomet kahit ayaw niya. Bakit hindi daw siya hayaan ni Baphomet na i-enjoy ang pagiging tao? Biglang sinabi ni Minwoo na pumapayag siya. At ang mga offer daw ay hindi niya matatanggap dahil masyado siyang busy kaya ibigay na lang daw ito lahat kay Jinwoo. Makakapera naman siya dahil sa kanyang trabaho. Biglang tumayo si Jinwoo at sinabi na makikinig na siya kay Baphomet simula ngayon. Magiging masunurin na siya sa buong buhay niya. Hindi naman maintindihan ni Echidna ang sinasabi ni Jinwoo kay Minwoo. Bigla namang nagbago ang level ng affection ni Beelzebub sa system ni Baphomet. Mula sa on guard, ay nakuha na niya ang tiwala ni Beelzebub. Habang kinakausap ni Echidna si Jinwoo ay nag-uusap rin si Minwoo at Valkyrie. Sinabi ni Valkyrie na sana ay hindi nakalimutan ni Minwoo ang kanyang pangako. Anong pangako daw ito? Tanong ni Minwoo. Nainis si Valkyrie dahil nakalimutan daw niya ito. Date. Nangako daw si Minwoo ng date sa kanya. Magde-date nga ba si Minwoo at Hunter Valkyrie gaya ng pangakong sinasabi niya? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!